naman tayo nag-start sa wala. Ngayon, halos every week na merong bumibili sa akin, which is nakakatuwa. For me, yung financial stability na meron sa pagnenegosyo, yun talaga yung parang tinitignan ko in the future. No? Takes time. Believe me, it takes time. Walang masama sa pagtatry. Hi, ako si Elisha May Tangonan. Ang business ko is about making crochet or yung mga handmade items. Hello po, ako po si Vivian Aguinaldo. Currently, college student po and nagbebenta po ako ng mga pre-loved items. Tapos ang aking gamit usually is mga yarn and hooks. So, yun yung concept ng crochet. Po, ang napili ko pong negosyo ay yung pre-loved items kasi yun po yung mga bagay na nagamit ko na pwede pang pakinabangan ng ibang tao after. Nag-start kasi siya as a hobby nung pandemic kasi nakita ko siguro sa TikTok ata yun. May nakita kong creator na fina-follow ko. Nagkaroon ako ng interest sa fiber work. Nauubusan na po kasi kami ng space sa bahay, lalo na sa mga libro. Yung ibang libro naman po, pagkatapos na basahin ay okay na, 'di ba? So, mas maganda siguro na ipakinabangan na lang siya ng ibang tao kaysa sa malikabukan na lang siya sa bahay. So, nag-start ako kasi sa knitting, which is yung dalawang stick na mahaba. Tapos na-realize ko, mas madali kasing gawin yung crochet. So, nag-evolve yung knitting ko to crochet na, no? Kahit siguro magkaroon pa nga ako ng malaking space sa bahay, mas pipiliin ko pa rin na ibenta rin yung mga libro na nagamit ko na para syempre ma-appreciate din ng ibang tao yung mga bagay na nabasa ko na. For me, no, personally, ang pinaka-reason kung bakit ako nag-start mag-business is dahil namatay yung tatay ko. Nung buhay kasi yung tatay ko, lagi akong nabibigyan ng allowance para sa mga luho ko. Yung sa mga gusto ko lang bilhin in general. So, nung namatay yung dad ko, naisip ko na mag-business para maabawasan yung burden ng expenses kay mama. Kasi pag nanghingi pa ako ng pera sa nanay ko, nababawasan yung money na sana nasa-spend para sa family namin. Breadwinner kasi yung tatay ko, so nung namatay siya, napakalaking income or napakalaking family income yung nawala sa amin. Para po sa akin, nabigyan ng chance yung iba na makabili ng same product at the fraction of a cost. Kasi pre-loved siya eh. Misconception din ng mga tao na kapag pre-loved ay hindi inaalagaan o kaya sira-sira. Pero that's not true. Ang mga gamit po ay used but not abused. Kaya bumili sila ng bago, bibili na lang sila ng same na gamit pero mas mura. Yung pinaka-goal ko kasi nung nag-start ako ng business is i-promote yung sustainability. Kasi at that time or hanggang ngayon, relevant yung issue ng pagkakaroon ng, yung fast fashion industry, yung mga ganon. Ang meron kasi sa ganong industry, usually nakaka-produce tayo ng products na mababa ang quality. So, ibig sabihin, yung mga naproproduce na produkto is cheap siya, pero hindi nagtatagal. So, ang pinaka-goal ko nun is makagawa ng mga gamit, ng mga damit na kayang mag-withstand throughout the years para hindi siya yung basta naisuot mo lang, masisira na, tapos itatapon mo na. Iba sa gamit na binibenta ko ay gamit lang din ng mga kapatid ko. Papatungan ko lang ng konti o di kaya same lang din ng price kung ano yung sinabi ng mga kapatid ko para medyo may kita pa rin. During the pandemic kasi ako nag-start mag-business and nung pandemic, syempre hindi ka nakakalabas eh. Hindi ka gaya ngayon na pwede ka na mag-set up ng booth sa mga bazaar, mga ganyan. So, nung pandemic, pinakamalaking role ng family and friends ko is yung marketing. So, yung pag-share nila, pagsasabi nila sa mga kaibigan, katrabaho nila na, uy, may business yung kapatid ko, may business yung kaibigan ko, doon ka na lang sa kanya mag-order. So, yun nga. Inuuna ko po lagi kung alin yung mas urgent. May ibang customer kasi na gustong ma-deliver agad yung item. So minsan, habang gumagawa po ako ng mga requirements ko sa school, isisingit ko yung pagbubook through Lalamove para lang makuha agad ng buyer yung item. Dahil nga pandemic ako nag-start, mostly kasi nung classes ko noon ay online. So habang nag-online class ako, nagpo-crochet ako. So habang nakikinig ako sa lessons ng teacher ko, gumagalaw yung kamay ko. Tapos mabibitawan ko lang yung ginagawa ko kapag may papasagutan na o kaya kapag kakain na ako. Gano'n. Siguro po pahinga.
Sa pag-aaral po kasi nakakapagod na, nakaka-drain, puyat dahil tinatapos yung requirements. Yung kaunting oras ko na pahinga sa isang araw, nababawasan pa po kasi nagpapak pa po ko ng mga items. For me, siguro, no, marami kasing nagsastruggle siguro sa time management when it comes to managing their business and then yung pag-aaral. For me kasi, very time-oriented ako na person. So, yung oras ko, no, nagagawa ko siyang hatiin, nakakapaglaan ako ng oras for my business, at pero nakakapaglaan pa rin ako ng oras sa pag-aaral ko. Nakatulong po siya siguro sa pagko-compute ng tamang value ng item dahil pre-loved na siya na mas mababa or normal na mas mababa ang ibebenta ko sa bagay na yun. Ang pinaka dala-dala kong concept ng accountancy simula nung nag-start ako ng grade 11 siguro, is yung recording or journalizing ng transactions. For me kasi, no, simula nung nag-business ako, naging crucial part ng pagpapatakbo ng business ay natatrack ko yung cash inflows and outflows ko. So, pag nakikita ko kung magkano yung nagagastos ko bago ko makuha yung bayad sa akin, nare-realize ko kung dapat ko bang i-adjust yung price ng produkto ko para nakikita ko na hindi ako nalulugi sa labor ko, pati na rin dun sa materials ko. Ano po, kung paano po i-promote at mag-build ng reputation as a business. Mula high school, ito na ginagawa ko. Hindi ko po alam yung mga tinuro sa akin sa college. So throughout the years, na-discover ko ano po yung dapat kong gawin para ma-maintain ang mataas na rating ko sa Shopee. Yung pagmamanage ng business, definitely. Lalo na sa online. Kasi, nag-start ako, sa Instagram, sa Facebook, ganyan. Doon ako nag-start. So, pinaka natutunan ko doon na hindi naman naturo sa akin sa school is yung pagmamanage ng social media engagements mo, no? Kasi, pag wala ka kasing engagements, syempre wala ka ding ma-attract na customers mo. Lahat naman tayo nag-start sa wala. Ngayon, halos every week na merong bumibili sa akin, which is nakakatuwa. Pero before, mga ilang buwan na nakalipas, pero wala pa rin bumibili sa akin. So, it takes time. Believe me, it takes time. Walang masama sa pagtatry. Definitely yung pagkakaroon mo ng sariling pera or yung pagkakaroon ng control on your own finances, no? Iba kasi sa feeling yung binibigyan ka lang ng pera tapos gagastusin mo. Tapos kinita mo yung pera, tapos gagastusin mo sa sarili mo. Meron kasing sense of fulfillment, no? So makikita mo, ito pala yung bunga ng hard work ko. So yung oras na ginugol mo sa pag-manage ng business, sa pagpapatakbo, sa pagbebenta mo ng produkto mo, no? Makikita mo kasi, ito pala yun, ganito pinapahalagahan ng mga tao yung gawa ko. So parang for me, no, as someone na gumagawa ng handmade items, nare-realize ko, meron pa rin palang nakaka-appreciate nung gawa ko. Siyempre po, pera. Hindi ko na po kayo pa-plastikin. Pera po talaga. Kasi masaya po sa feeling pag alam kong kaya kong bilhin yung mga gusto kong gawin at nakakapag-ipon rin po ako para sa future ko. Hindi kasi kami mayaman, wala akong safety net in case na hindi mag-work yung favor ng buhay ko. Sa akin, pera kasi. Kasi kaya nga din ako nag-start mag-business ay para kumita ako ng pera. Ngayon, after ko kasing mag-business, nagkaroon ako ng sarili kong savings, nakapag-establish ako, no, ng savings ko kung saan pwede ko siyang i-withdraw, no, kapag kinakailangan ko. So, for me, yung financial stability na meron sa pagnenegosyo, yun talaga yung parang pinaka tinitignan ko in the future, no. Sabi ko, gusto ko ma-maintain yung ganitong status ng finances ko. Parang hindi ko gusto maramdaman na dumating yung time na walang-wala ako. Ganun. So, parang ginagamit ko yung business ko to fund my future. Ganun. Marami akong social events na namimiss dahil busy ako, pero meron talagang events na tinuturn down ko para makapagpahinga ako. Bumibili rin ako ng kaunti kong luho para naman ramdam ko yung effort na sa pagtitinda ko at pag-aaral. Sa akin, no, hindi kasi ako masyadong ma-spend sa sarili ko. Tinitipid ko kasi yung sarili ko. Pero kasi, when it comes to my friends and family, sila kasi talaga yung natitreat ko more than myself. And for me, mas fulfilling kasi yon kasi nai-share ko yung kung ano mang pumapasok sa buhay ko dun sa mga taong mahal ko, diba? So, for me, love language ko kasi ang gift giving. So, every time na nakaka-receive ako ng pera, ginagawa ko, binibilhan ko ng mga
kunwari, gustong bagay ng friends ko, kaya nililibre ko yung family ko sa medyo masarap na ulam. Ganun yung ginagawa ko. Kasi para, continuous ang pasok ng blessing sa buhay natin. Talaga naman pong may advantage kapag meron kang diskarte sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi importante ang pagkatuto. Magandang na-emphasize din natin ang importansya ng edukasyon. Lumaki ako na ang pinaka sinasabi sa akin ng tatay ko is hindi kasi nakukuha sa libro ang discarding. Kahit kailan hindi ka tuturuan ng libro kung paano mabuhay. Pero for me din, as a kid, in-emphasize pa rin sa akin ng parents ko na hindi sapat na madiskarte or matalino ka lang. Hindi mo naman kasi kailangan mamili between the two eh. Hindi mo kailangan i-sacrifice ang iyong buhay o kaya hindi mo kailangan i-sacrifice yung school life mo para lang para lang magkaroon ka ng sariling business or ng financial stability. They go hand in hand kasi. So parang may mga bagay akong natututunan sa eskwelahan na nai-apply ko sa aking negosyo. At definitely may natututunan ako sa buhay ko na nai-apply ko sa school ko. So parang both of them, lahat ng experience ko sa business at sa school is na-apply ko at nagagamit ko sa buhay ko para mas maging better yung pamumuhay ko dito sa mundo.